Mayong adlaw sa tanan. Salamat sa kinabuhi, salamat sa mayong panglawas o protection. Praise the Lord. Akong gikalipay ang paghimamat kaninyo na ining lain na usab nga anib sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo diha sa libro sa unang taga-Tesalonika. Boto kong mahatag og jutay nga review mahitungod ining libro ha. Ang general theme niini mao ang ikaduhang pagbalik sa Ginoo ug ang mga topic niini mao nga ang pagkinabuhi nga takos sa pagkatinawag nato aron mahimutang mga kandidato sa pagkuyog sa atong Ginoo sa dihang maabot siya. Kining Tesalonika nasulat ni adtong mga 51 AD ug usa kini sa pinakauna nga libro sa New Testament. Wala pay episo gani kay ang paggikan ni Pablo gikan sa Tesalonika kay adto siya sa Athens niini sila si Pablo si Silvanus. Kining Tesalonika maoy usa kini ka kapital nga city sa Macedonia ug unya aduna kini population nga mga 200,000 ka tawo ra tanan ang matud pa sa statistics nga mga 200,000 ra ni ang mga population niini ug ang kasagaran niini mga Hudiyo ang nagpuyo. Ug mao ni nga dinhi nasugamak si Pablo og hilabihan kaayo nga paglutos. Mao na ang nakapadali niya pagbiya sa Tesalonika. Og ang taga Tesalonika igo ra gyud nakadawat og minimal nga teaching sa pulong sa Ginoo. Ug mao na ang gikabalak-an ni Pablo. Sa pag-abot na nila dito sa Athens, wala kaagwanta si Pablo sa iyang kahangawa sa taga Tesalonika tungod sa ilang pagkapuyapa nga magtotoo og nasugamak yun ang taga Tesalonika sa mga paglutos sa mga Hudiyo tungod kay kini mga Hudiyo ni atong panahon na ni Pablo grabe gyud ang ilang kasuko sa mga Christians. Labi na nga si Pablo giisip nila nga usa ka traitor. Okay, ato nang padayonon og mag-amputa Lord, salamat nining kagabion sa panahon nga magtuon mi sa imong mga pulong, ang imong mga alagad sa dihang imong sugo kini sa pagmantala sa maayong balita sa lain-laing kapupud-an sa Isya. Sama ni Pablo nagabilin og record sa ilang mga buhat kung unsa ang affection sa kapastor, kahangawa sa kapastor og response sa mga membro nga dako kayo kinig impact sa among panahon karon kung giunsa nimo sa pag-guide ang imong mga alagad ug unsay mga wisdom nga ilang gigamit sa pagdumalag og kongregasyon labi na sa panahon sa paglutos o pagsulay, mga pagsulay nga tungod yun sa ilang pagtuo. Akong giampo Lord nga kami mahimong igmat sa pag-pick up og mga importante kayong lesson gikan sa mga kasaysayan sa imong mga katawhan. Lalaygon ka Lord nga ning gabion meaning mga Bible study. Dunay mga panginahanglan sa espiritual nga panginahanglan sa makigsunan nga maatiman nimo, matagbo nimo pinaagi ni ining lesson. Salamat Lord nga ang pagdihog nimo magpaibabaw sa imong alagad nga magadala sa mensahe nga bisan pa niini sa mensahe lang sa video o kahanginan sa multimedia Lord, makapahatod na ka sa imong mga paglig-on labi na ning among giatuba nga pandemic nga naghatag og trauma sa matag mulupyo Lord. Majority sa mga Pilipino nagahatag nig adlaw-adlaw nga kabalaka Lord tungod sa daghan kaayo mga balita nga dili na namo masuta tanan kung asa ang tinuod ug asa ang sayo. Giyahi kami Lord tungod kay hangtod karon ang Espiritu Santo sa iyang ministry naa siya nga mao ang magagiya ug maglamdag kanamo aron nga makahimo kami sa pag come up og usa ka desisyon nga mohimaya sa imong ngalan. Hallelujah. Thank you Lord. Kuha agi kan kanamo mga kabalaka kaadlok bisan unsa Lord nga mga dilema niining among giatubang nga krisis karon og tuguti nga imong mga pulong Lord adunay dapit nga mulig-on mulipay o Lord og mohatag og kalinaw sa sulod namo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen.
So mo na yung mga kaigsunan nga ang maong iglesia natukod sa mubo og daklit ra nga panahon sa pagduaw ni Pablo dinhi mga 3 ka semana og gilayon wala si magdugay tungod sa kainit sa mga paglutos. Og si Pablo ingon nga pastor sa ako nang na-mention miagi nga kini nga sulat mao'y usa ka personal nga pastoral letter. Usa ka sulat sa kahangawa so sa kapastor niining usa ka puya ug bag-ong natukod nga iglesia. Kini nga maong iglesia nga natukod igo ra ni kadawat. Imagine ragod ng 3 ka semana nga pagtudlo ni Pablo. Imagine ragod ng 3 ka semana nga mga teaching ni Pablo niining maong iglesia. Busa gamay ra gyud ang inunta basic ra gyud kaluwasan og wala kaayo masangkap ni Pablo kining maong mga kaigsuonan sa mga importante kayong impormasyon about Christian living. Og tungod niya na ang kahangawa nag-alintabo ang kahangawa sa kasing-kasing ni Pablo nga ilang pastor nga tungod niya na wa siya makaagwanta. Mao na ning giingon dinhi sa verse 1. Mautod pa dinhi sa verse 1 mga kaigsuonan, basa ta sa ang akong nagbasa ko dili kayo sa app karon nagbasa ko og Bible gyud ha. Basa gyud ko. Mingon dinhi sa verse 1. So when we could stand it no longer, we thought it best to be left by ourselves in Athens. We sent Timothy, who is our brothers and God's fellow worker in spreading the gospel of Christ, to strengthen and encourage you in your faith so that no one would be unsettled by these trials. You know quite well that we were destined for them. In fact, when we were with you, we kept telling you that we would be persecuted, and it turned out that way, as you will know. For this reason, when I could not stand no longer, I sent to find out about your faith. I was afraid that in some way the tempter might have tempted you, and our efforts have been useless. Kini mo oy worry ni Pablo nga tungod kay sa kabata pa ni ining kongregasyon na o bag-o pa silang magtotoo tungod sa kakusog o pagkainten sa paglutos, matud man ni Pablo, ang among mga pangabudlay diha kaninyo makawang lang tungod sa tempter. Kini mo ay ikaduha ang merong paggamit ni Pablo ining tempter kining Satan diha sa chapter 2 no nga he was prevented many times to visit the brethren in Thessalonica because of Satan. And here there is the second time Paul mentioned about the tempter who is the responsible one of this trial. Abi ninyo kining di ay mga pagsulay, anything nga mobaldas atong pagpangalagad sa Ginoo, it was the work of the enemy. It was the work of Satan. And because it is the work of Satan, we must be aware that anything that hinders our desire to serve God, it is the work of our enemy. Because our enemy's best interest is for us to be destroyed, is for us to, discourage and get loose of our faith in Christ. That's why this is the concern of Paul. Di kuno siya kaagwanta. Di siya kaantos nga magahuna-huna nga tukbon lang sa leon ang mga pulong sa Dios nga napugas niining bag-ong kaigsunan nga nasangyawan niya. Busa pag-abot nila sa Athens, iyang gisugo ang iyang mga alagad si Timothy, balika sila dito og liguna, dasiga sila dito. Balika sila dito og dasiga. Bahalag biyaan ko ninyo dinhi sa Athens nga mag-inusara. Sa pagsod ni Pablo dito sa Efeso sa Athens, nag-inusara siyang nakiglantugi sa mga Epicureans og mga Stoics nga mga philosophers. Og nahibawta nga 2 years si Pablo dito sa Athens og unya na establish ang iglesia sa Efeso. Ang hinanali nga pagbiya ni Pablo sa Thessalonica tungod sa di gyud mabangbang nga paglutos. Grabe gyud paglutos. Ngano gilutos siya gayo diha? Una, ang majority population sa Thessalonica mga Hudeyo. Og nahibaw naman ta nga ang mga Hudeyo mga Judaizers. Ang mga Judaism mao ang pinakakaraang relihiyon sa mga Hudeyo og maunay unang relihiyon ni Pablo. Og si Pablo gibantog man sa wa pa siya mahimong alagad sa Ginoo nga usa sa pinaka-faithful gayon
nga Judaizer. Kay gani siya man gyud ang nangunay sa iyang kasibot og kadasig nga iya gayong panggukuron kining mga tinuuhan nga dili Judaizer. Kay nagatuo sila nga ang Judaism maoy pinaka-best ra nga relihiyon sa kalibutan nga maoy iya sa Dios. Apan, hallelujah, kining mga plano lagi sa tao, di man maoy matuman kay doon na may mas labaw nga magplano para nato. Og si Pablo gikabig og gisangyawan mismo ni Hesus dito sa dalan sa Damasco, nakabig si Pablo gunya ang mga bag-ong misyon ni Pablo mao naman nga iwalin niya kining gikaligut-gutan niyang mga pagtulunan. Og busa gitalikdan niya ang una niyang pagtulunan og busa giisip si Pablo nga usa ka traitor. He was a traitor. O busa, di panimaslan si Pablo niini sa akong una-una nga kini ang unang membro, pangulo ni namo sa una sa Judaism, karon ngilibudhi namo, traitor, o busa, lutoson pud ni niya. Busa si Pablo sa lain-laing mga paagi, gitaral sa hukmanan o mga fabricated ang mga ebidensya o mga witnesses, o si Pablo nisangko gyud sa kamatayon tungod sa mga tawo nga nag-after sa iyang kamatayon tungod sa iyang pagka-traidor sa iyang reliyon kanhi, mga kaigsunan. So mo ni siya gipabalik niya si Timothy og si Silvanus dito sa Tesalonica aron sa paglig-on o pagdasig sa mga kaigsuonan dito diin. Ang dadawat nila for 3 weeks lang ang ministry ni Pablo was a very minimal Christian teachings, and these people, I believe, was not fully indoctrinated with all the doctrines about Christian living. Busa, kinanglan silang ipa-strengthen pag yun, pinagi sa pagpabalik ni Silvanus o ni Timoteo. Busa, mga kaigsunan, kini bang concern sa usa ka pastor? Kining usa ka concern ni Pablo sa usa ka buluhaton mo nay mga qualities sa usa ka tinawag sa Ginoo. Mo ni ang reason, mga kaigsunan, ngano nga nagpabaksin kami ni pastora. Mo ni ang reason ngano nga ni decide na lang gyud mi. Personally, dili gyud unta ko magpabaksin tungod kay dili ko mo take risk sa usa ka desisyon nga dili na nako ma-reverse ang result. Kay once you are vaccinated, the vaccine will go through your system and it will be forever, and nothing, no scientist can reverse it. Wala na. So, kabalo mo, nga usahay mag-mention ko diha, nga sigurista ko nga akong pagkatao, maayo pa'y mag-ampay na lang. Pero, tungod kay pastor man ko ninyo, akong likayan nga dunay muingon unyang kaigsunan nga si pastor nagtuman raman og iya sa iyang kaugalingon nga pagtuo, sa iyang kaugalingon nga belief. Unya, pastor siya nga kanunay nagaatubang sa mga tao sa simbahan. So, maigo nga wala ko'y concern sa mga kaigsunan nga ako lamang silang himong vulnerable sa akong pagka-career. O dili ko buot nga mosangko ta sa isyo nga ako walay concern sa mga kaigsunan, because ang tinuod lang, I am willing to die for my people. I am willing to sacrifice for my people. It is my commitment and my calling nga willing gyud ko kayo magabuhis og kinabuhi kung kini para sa bulaton sa Ginoo. In fact, I tell you nga kung kini kang antichrist pa ni, I will directly go against it until I die. By the grace of God, dili man ni ikapanansag tungod kay it takes much grace of God to make such decision. Pero that is my conviction. Nga, Lord, namatay naman ka nako para nako. You are worth dying if it is called worthiness. Mga kaigsunan. So dinhi si Pablo, makita nimo ang iyang concern ug ang iyang kahangawa sa mga kaigsunan nga bag-o niyang napugas. Ako pod,
worry ko kaayo ninyo every time dili ko ka kita ninyo sa church, every time na ay mga problema ninyo. I am affected because you are my family. Because I have impacted my life to you for more than a decade now. You have been a people I deeply concerned. O tungod niya na, ang akong pinaka-concern ang inyong spiritual life. This is my calling. This is the function of the pastor. The concern of the pastor is primarily a pastoral or a spiritual concern. Muna nga, ang pagpabaksin usa man ka personal choice, pero I would like to make a comment nga okay gyud magpabaksin. Ayaw mo pagtuoan ang ubang mga gipang forward sa inyong mga friend nga Christians nga ang mabaksinan mahimo ng sumbi kang antichrist na ni. Dili pa ni kang antichrist, wala pa'y official nga inunta official nga announcement nga we are now under the government of antichrist. Dili ta palipat mo nang mingon ang Biblia sa Thessalonians na we do not allow anyone to deceive us. Dili ta magpalingla, di ta magpalimbong ining mga balita nga nibalik na si Jesus. Mao na matud pa ni Jesus concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering to Him. We ask you, brothers, not to become easily unsettled or alarmed by some prophecy or report or letter or text forwarded supposed to have come from us saying that the day of the Lord is already come. Don't let anyone deceive you in any way, for that they will not come until the rebellion or until the man of lawlessness, that is Antichrist, will officially appear. So, wa pa may appearance officially nga we are now under the government of Antichrist. Wala may declaration nga we are now under the one world government. Wala may declaration nga under na sa one world market. Wala may declaration nga Israel has already inaugurated the third temple because it is finished. Wala. And there is no official announcement that Antichrist, or so-called the man of lawlessness, has set already his throne in the third temple of Jerusalem. Wala. So, kana nga mga importante kaayong element mahitungod sa government of Antichrist, maunay atong paaboton tungod kay maunay ilhanan nga official na ang gobyerno ni Antikristo. Definitely, kini nga vaccine, it is a government program to protect us from the COVID-19. O kining matud pa sa mga scientists, kining vaccine, whatever it is the brand, pariha rani nga mag-protect sa COVID-19 o kining bag-ong variant karon nga Delta. Mo-protect ni siya. Ang giingon nila nga kung mabaksinan ka na, pwede pa ka mahimong carrier, pwede pa ka mahimong matakdan, pero dili na ka maggrabe because your immune system has already been awakened because of the vaccination. Ako naman ang giwali, ambot og diha pa mo sa panahon sa iyong pagwali, unsay function sa vaccine. Ang vaccine mo injection nato o kana muhatag natong awareness sa atong immune system, muhatag og awareness nga kini nga virus kung mosod ni nimo dili na ni makapenetrate nimo ayo tungod kay naawikin na nakaila na atong ingnon nakaila na ang atong lawas sa maong klase sa virus mo ning kanang i-inject good a little bit kuan ra gud na a little bit nga virus panitan COVID-19 injikan lang a very minimal kaayo nga enough to awaken our immune system aron nga makaila og makaproduce kay pag meet ini sa atong lawas
ang atong immune system mo trabaho dayon ila tong tabangan unya mailhanan ni nila nga virus ug unya mo produce ang atong lawas og daghang antibodies og tabangan nila ning mao nga virus ug unya kun naa na gyud virus nga volume nga motakod nato dili na siya pildi nato sa atong lawas tungod kay prepared na, well prepared na ang atong lawas sa maong klase sa virus. Muna ang antivirus nga vaccine. So ako nagpa-vaccine Johnson & Johnson ko tungod kay para man sa senior 1 dose ug ang gi-recommend ni Dokjo namo kay mo pod karon ining bulana ang Sinovac nga vaccine og si Pastora mo second dose siya karong 25 sa August. So pa-schedule mo maayo nga magpa-schedule mo online aron nga nag-adto ninyo sa site naa na dayon atiman. So next week, by the way, next week pa vaccine na mo. Dili ni siya suppresan sa atong katungod. Wala isuppress. It is strongly encouraged by the government tungod kay dako na kay gasto ang atong gobyerno mahitungod sa vaccine, mahitungod sa pagproteher sa mga Pilipino. Kaluy-on nato ang atong presidente o kaluy-an po nato ang atong kaugalingon tungod kay kung di ta mababaksin, okay man gyud pod. Dili ta maglakaw-lakaw, di ta makasuroy-suroy lamang aron dili ta matakdan kay naa man gyud sa upon sirado na ang tanang hospital. Si Doc Joe kay naaman sa ospital nagtrabaho niingon gyud nga pastor bisan pag mga dato kaayo ang mga masakit diri wala dili gihapon dawaton kay wa nay mga bed dunay pastor nga ilang gitabangan nga mga hospital pastor pudto lagi nga dili mo tuo ining vaccine nakadawat pud tingali to siya laing mga report di mo tuog vaccine nasakit after 10 days ang iyang hilanat naggrabe na nya sila Doc Joe mo nagyun na ning kamot mo hospital. Gatuyok-tuyok na lamang ang ambulance o asang mga kaduy-duy na lang asang mga hospital, wala gyud ni ma-accommodate ang giuli na lang namatay. Nga naman, tungod kay ulahin na ang ilang pagpa-admit, 10 days na manggod, naka-mutate na pag-ayo ang virus sa iyang ilawom, sa ilang lower part sa iyang baga o nagsira na ang mga arteries. Sa sinugdan baya wala toy ubo walay symptom akaturang hilanat nga nidugay ang hilanat pero wa ubha gitawag gani siya asymptomatic to siya asymptomatic kuno so dili ra gyud nato kakumpyahan tungod kay kining mao nga virus o Zika virus nga maghatag yun og problema sa atong respiratory system. Mao na yang akong gisgutan tungod kay it's about also my concern. Just like the concern of Paul to the Thessalonians about their faith, katungod sa panglotos, sa ilang pagtuo, ang ako pong concern sa ang atong spiritual life o ang atong physical life tungod kay ang atong mga panglawas vulnerable kini sa bisan unsang sakit ug ang tanan nga mga babag sa mga maayong butangan kanato buhat ni sa kaway. I believe that behind this pandemic is the plan of our enemy, no other than Satan. And we know Satan is doomed to destruction. He knew his end is coming very soon, and that's why he is maximizing all his effort to really destroy the people, destroy the believers in many ways. Tungod ana magmatngon tani ini. So mo na ang giingon ni Pablo dinhi taman sa 5. For this reason, when I could not stand no longer, I sent to find out about your faith. I was afraid that in some way the tempter might have tempted you and our efforts might have been useless. Kini ako po ning worry, nga ang mga bisan unsang mga nagbugnaw sa inyong spiritual life mao ang mukawat sa ako nang napugas, ako nang mga natrabaho, what I have accomplished in your life in terms of spiritual ministry will be useless usab kung muyield kita o muyield kamo ngadto sa buhat sa kaaway sa pagpangabugnaw.
buhat sa kaaway sa pag-discourage, buhat sa kaaway nga magnominal kita, buhat sa kaaway nga murag less ang atong concern about spiritual life. Unya, he will make us to believe that it is okay. He will make us to believe that it is manageable. And yet, until you realize that you have been sinking deeper and deeper into a quicksand of being captive, o mura kag inanay nga nahulog sa nguyong-nguyong, o usa ba dang huyong-huyong ba ng quicksand, sa huyong-huyong sa pagtrap sa kaaway nato, because he made us to believe that these things are minimal and manageable, and yet we realized later that it was too late for us to realize, almost too late to realize nga lawom na ang atong pagkahulog o dako na kaayo ang pagkaugaong pagkabugnaw nga nahitabo sa atong mga espirituhanong kinabuhi. Mga kaigsunan, atong tagaag priority. Jesus Christ during His time on earth, He really give emphasis on the spiritual thing. Matud pa niya, seek the things that are above. Seek first the kingdom of God. Seek the things, the spiritual treasure. Iyang gi-prioritize good ang mga espirituhanong butang. My friends, I want to remind you that if you want to make priority in your life, make it your priority about the spiritual life. Tagaan na to ang spiritual nga naman. Angayan lang tungod kay mas longer, eternal ang it is a question of eternal life and death. Muna, if you give your best concern about the spiritual things, then that is a wise decision. That is a wise concern. That is a wise endeavor. Nindot kayo nga atong i-prioritize ka na. Kining atong kahimtang karon, layo pa kayo ni panahon sa tribulation. During the tribulation, every believer that will stand for Christ will be persecuted. The government will hunt you day by day, and you will be executed publicly. Lisod kayo to. I believe what dili takabot paniana tungod kay dugay pagdug ang Ginoo mo balik pa. Kining atong mga pagkuan karon, it is a natural course of life nato. So diata sa kuan, verse 6. But Timothy has just now come to us from you and has brought good news about your faith and love. He has told us that you always have pleasant memories of us and that you long to see us just as we long to see you. Wow! Ato itong hinudman nga, di man nga agwanta ni Pablo samtang dito sila sa Athens, gipabalik yun nila si Timoteo o si Silvanos aron pagsusi sa mga kaigsunan dito, kay nakadungog si Pablo nga grabing panglotos dito sa mga Hodeo, nabalaka si Pablo nga basig katong ilang mga pangabudlay, katong mga pulong nga nakatunan, makawat rato og mahibalik katong mga kaigsunan sa ilang daang kinabuhi og dili makapadayon sa lingkristohanong kinabuhi. These are the common concern of a pastor. Nahibalik na si Timoteo ngadto kang Pablo apas dito sa Athens, og mao ni ang taho nga nadawat ni Pablo gikan kang Timoteo nga pagkadasig naman gyud kaayo ni Pablo sa pagbalita nga ang taga Tesalonica nga naduaw ni Timoteo wala gayud magpapiog, nagpadayon sila sa pag-alagad sa Ginoo. Ug matud pa ni Pablo, from you that has brought good news, giisip ni Pablo nga good news, that your faith and love, he has told us that you always have pleasant memories of us and that you long to see us just as we long to see you. Gibalita ni Timoteo nga wow, ang mga kaigsunan dito nga agi sa imong ministry dito, ilabihan nga ilang pagtipig sa mga maayong handumanan nga diha imong gibilin kanila. He kept that good memories, pleasant memories of us and that they long to see us.
si Pablo gisultihan ni Timoteo nga kini makaigsuonan na ay mga malipayong handumanan sa dihang dinhi kapanila ug unya dili nila mamalintan gani sila nangandoy sa pagpakikita kanimo maingon nga ikaw nangandoy sa pagpakikita kanila as I said you mga kaigsuonan, this is a personal letter and also a pastoral letter, and you can see the you know the sentiment that Paul had in his heart with his brethren pagka nindot sa ilang kwan. Therefore, brothers, in all our distress and persecution, we were encouraged about you because of your faith. Hallelujah. Si Pablo taliwala sa mga paglutos, ang kasinitayan ni Pablo nga wala siya gugukod yun siya pag-ayos sa mga Hudiyo, na pulihan kinig pagkalipay sa dihang nakabalita siya nga iya makaigsuonan wala gyud matandog, wala matayog sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Kadtong mga pulong that 3 weeks nga ministry ni Pablo dito, wala gyud mahimo sa pagsakmit sa kaaway ang mga pulong nga napugas sa ilang makasing-kasing tungod kay sa paghibalik pa ni Timoteo dito nakaplagan Manila nga nagpadayon nga malig-on kining mga kaigsuonan dito sa Tesalonica ug mauni nga nalig-on si Pablo. Kami pod mga pastor malipay may gayud kaayo ang among delight gayud nga makasudong nga kamo mga kaigsuonan nagapadayon nga lig-on na nagatubo kamo nga lig-on sa inyong pagpangalagad sa Ginoo. Our greatest joy and fulfillment is to see you growing maturely. I repeat, our fulfillment and happiness is to see you growing maturely. Lipay yun ko. Kunya, ma-inlove mo sa Ginoo. Pagka nindot kayo ang result sa dihang ma-inlove kita sa Ginoo. Ato na lang ning humanon ning chapter 3. Now, for now, we really live since you are standing firm. Tungod kay naglig-on mo in the Lord. How can we thank God enough for you in return for all the joy we have in the presence of our God because of you? Night and day we pray most earnestly that we may see you again and supply what is lacking in your faith. Mo ning gingon nako nga gamay ra minimal ra gyud kaayo ang tudlo ni Pablo dito, pero nag-ampo si Pablo nga adlaw gabi nga magkita pa sila usab aron nga kadugangan nilang pagtuon. Supply what is lacking in your faith. There are a lot of teachings in the Bible, in the Word of God, that these brethren Thessalonica matudloan ni Pablo. Now, may our God and Father Himself and the Lord Jesus Christ clear the way for us to come to you. May the Lord make your love increase. Parehamig desire ni Pablo nga mag-increase ang inyong gugma and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you. May He strengthen your hearts so that you will be blameless and holy in the presence of God and the Father when our Lord Jesus Christ comes with all His holy ones. Praise the Lord. Dinhitataman, next meeting na to, chapter 4 na, about the second coming of Jesus Christ, which is the main theme of this book of Thessalonians. Praise the Lord. Hallelujah. Kita ta sa Domingo, doon na tayo recognition sa mga graduates. I hope ang mga nag-graduate diha sa Labangon mo ay sa church. Wala tadid sa atong tigom, okay gyapon ang atong tigom. Ang mga gidili ra ni ahong mao ka ng mga restaurant, mga beaches, uban pang mga gitawag og unessential gatherings. Gingon niya. So, padayon tos pagsimba, apan we still observe protocols and social distancing. Stay safe.
Let us pray. Father, thank you so much for this wonderful letter of Paul to the Thessalonians. And we'll learn a lot, Lord, especially a feeling of a pastor towards his members. We thank you, God, that through these letters we can learn about the systems and the feelings, Lord, and the response, Lord. How did you strengthen your people and even your servant in times of distresses? We thank you, God, that even today we are also facing this crisis in this global pandemic, Lord. We thank you that, Lord, despite this pandemic, you are still there for us. You are fighting our battles and you are helping us, God, get through this pandemic. And we will be able to overcome all these trials, O Lord. Help us remain protected, Lord. Help us and give us wisdom as we make decisions. Bless the Labangon chapter, God, the Labangon brethren, especially in their decision to have their life vaccinated. I pray that their system, Lord God, will cooperate with the vaccine and there will be no adverse result, Lord. In the name of Jesus, I pray for their total protection. I pray for their total courage. Remove from them, Lord God, the fear of injection, the fear, Lord, due to the preconceived ideas, whatever negative news that they have received about the vaccine. We pray that uh, you will strengthen, Lord, that this is your way. This is your way to protect us. This is your way, Lord God, to put us in a safety mode, Lord God, so that this virus, which is orchestrated by our enemy to destroy us physically, God, cannot prevail against us, cannot prevail against our body, but you will protect us, Lord, as long as you have still plan for us to accomplish. Lord, bless their business, Lord God. Bless our church, Lord. Hallelujah. Financially, physically, and even, Lord God, our relationship one with the other. Bless every member, God. Hallelujah. Those who have, those who are affected, Lord God, those who are really afraid, oh God, of that situation, those who have received bad news, Lord God, and many informations that are very disturbing, we pray, God, that the peace of Christ will reign in their hearts, and Lord God will bring them into a state of uh, peaceful mind and total serenity. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Okay, God bless.